May na-meet ka na bang tao? Tapos naisip mo, grabe, ang bait ng taong ito. May mga tao talagang nagpapasaya sa'yo kapag kasama mo sila. Di ba? Ano nga ba ang espesyal sa mga taong ito? Well, meron tayong 10 signs na tatalakayin natin ngayon na nagpapakita na ang isang tao ay talagang may magandang ugali at mapagmahal. Kung naghahanap ka ng mabuting kaibigan o nagtataka ka kung isa ka ba sa mga espesyal na taong ito, panoorin mo ang video ito hanggang sa huli. First sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay talagang nakikinig sila. Kung kausap mo ang isang tao at alam mong hindi lang siya nakikinig, kundi talagang nakikinig siya, mapagmahal na tao ang kausap mo. Ang mga tao na may magandang ugali lang ang gumagawa niyan palagi. Nakikipag-eye contact sila habang kausap ka. Hinahayaan ka lang nila na magsalita. Hindi ka nila binabara tuwing nagsasalita ka. Talagang may respeto sila sa'yo. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapakita na mahalaga sa kanila ang sinasabi mo, na nagiging dahilan para maramdaman mong mahalaga ka at pinakikinggan ka nila. Aminin na natin, sino ba ang hindi gustong makaramdam na mahalaga sila? Di ba? Second sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay natatandaan nila ang ginawa mo. Kahit gaano pa kaliit ng ginawa mo, hindi nila makakalimutan yon. Na-appreciate nila yon. In a world where intentionality has slowly dwindled away within people, it feels amazing to know that some still care enough to pay close attention to the little details. Right? This is the difference between hearing someone and actually listening to them. Ito ang natutunan ko sa buhay. Madaling makalimutan ng mga tao kung ano ang sinabi mo. Makakalimutan nila kaagad kung ano ang ginawa mo. Pero hindi nila makakalimutan kung ano ang ipinaramdam mo sa kanila. May kaibigan akong babae na ang pangalan ay Jasmine. Shout out to Jasmine. Alam kong nanonood ka ngayon. Nung nagkita kami nung nakaraang buwan, and I offhandedly said na ang sarap kumain ng ginisang sitaw kasi paborito ko yon. And then, last week, nagluto siya at binigyan niya ako. Salamat, Jasmine. Sobrang na-appreciate ko ang ginawa mo. It's this attention to detail that makes me feel like I'm not just another face in the crowd. I'm someone worth remembering. Third sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay hindi sila takot na ipakita sa'yo ang imperfections nila. Sa sobrang buti ng mga taong ito, alam nila na hindi sila perpekto at tanggap nila ang imperfections nila. Everyone is worried about what others think of them. To some extent or another, it's normal to be concerned about it, but they embrace their imperfections and even share them openly. Baka isipin mo na ang palaging pagiging positibo at masayahin ay ang paraan para maging attractive. Pero kabaligtaran ito. Kapag may isang tao na handang magsabi, nagkamali ako, o hindi ako magaling dito, nakakabilib ang ugaling yan. Kapag nakita natin, natanggap nila ang kanilang imperfections, mas makakarelate tayo sa kanila. At magkatulad lang tayo na hindi perfecto. Kasi sa totoo lang, ayaw natin ng mga taong feeling perfect. Di ba? Kung nagsusuot ka ng maskara para maitago mo lang ang iyong imperfections, paano nila makikita ang tunay na pagkatao mo? Paano nila mamahalin yon? Maaaring magustuhan nila ang maskara, pero hindi ang taong nagsusuot ng maskara. Wear yourself and be yourself. That way, you're sure that people are liking you and not the mask you wear. Do you really want someone around you who simply likes who you portray yourself to be rather than the real you? Be honest with yourself. Ang pagpapakita ng mga kahinaan ay daan para maging komportable ka at tanggapin ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Fourth sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay hindi sila sinungaling. Totoong prangka sila. Mas pinili nila ang magsabi ng katotohanan kahit masaktan ka, kaysa sa makita kang nakangiti dahil sa kasinungalingan nila. I value honesty and directness. Kaya minsan sinasabi ng mga tao na sobrang harsh ko na. Wala akong pake kung anong iniisip nila. I don't waste time or words. Hindi yan matatawag na harshness. Ang tawag dyan ay mapagmahal. Prangka sila kasi ayaw nilang manatili ka sa pamumuhay na mali o manatili ka sa sitwasyong negatibo. Ginawa nila yon dahil sobra kanilang mahal. Sasabihin nila ang katotohanan para magising ka. It's not about being harsh or rude. It's about caring enough to be straightforward. But here's the thing. You need to learn balance and tact in how you speak to people. Kapag kasi sobra mong prangka, talagang makakasakit ka na. At ikaw pang magiging dahilan
ng pagkalugmok ng isang tao. Kapag sobra mo namang sinasugarcoat ang salita mo, hindi rin matuto ang isang tao. Dapat alam mo kung paano balansehin ang salita mo. Fifth sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay pinapagaan nila ang pakiramdam mo. May mga times na nalulungkot tayo o na-stress tayo. Isang mabuting tao ang tila may natural na kakayahang pagaanin ang pakiramdam mo sa oras ng iyong kalungkutan. Ayon sa pag-aaral, ang humor at pagtawa ay nakakapag-release ng endorphins, which are our body's natural mood lifters. Kaya kapag may tao na alam kung paano ka patawanin o kung paano ka pasayahin, talagang binibigyan nila ng konting kasiyahan ng utak mo. Kung ito man ay mga jokes, pagbabahagi ng nakakatawang kwento, o kahit ang pag-comfort nila, malaking bagay na yon. Sixth sign ng mapagmahal na tao na kilala mo ay hindi sila nangaagaw ng eksena. Napakaganda ng ugali nila, di ba? They prefer to take a backseat in social settings. Instead of hugging the spotlight, they let others shine. Kasi sa nakikita natin ngayon, gusto ng mga tao ng atensyon eh. They like to hear people talking about them. They like to see people looking at them and writing about them. Gusto nila ng atensyon. Gusto nila ng validation galing sa ibang tao. Mararamdaman nila na binavalue sila o mahalaga sila kung sentro sila ng atensyon. Nabuboost ang kanilang self-esteem sa ganung paraan. Pero hindi yan gagawin ng mapagmahal na tao. Kung alam nilang nasa gitna ka na, hindi ka nila sasapawan. Hindi dahil nahihiya sila o boring silang tao, kundi alam nila na hindi pa oras nila. They make room for everyone to feel special and important. Seventh sign na mapagmahal na tao na kilala mo ay handang tumulong. Kung may kakilala kang ganito, siguradong gagaan ang buhay mo dahil may handang tumulong sa anumang paraan. Sa panahon ngayon, konti na lang ang taong matulungin. Humans have turned into a world of narcissism and selfishness towards oneself. Hindi na katulad dati ang ugali ng tao na kahit magkapitbahay ay nagbibigayan. Ngayon ay nag-uunahan na. Tatawanan na ng mga tao ang mga nagkakamali. May iba pinopost online ang kapalpakan ng isang tao para makakuha ng atensyon at reaksyon. Evilness is being glorified and love has been forgotten. Pero kung may kaibigan kang matulungin, huwag mo nang pakawalan yan. Eighth sign na mapagmahal na tao ang nakilala mo ay hindi nila pinipeke ang lahat. Hindi peke ang pagkatao nila. Hindi peke ang kanilang ginagawa. Sa isang mundong puno ng mga filter at curated na buhay sa social media, ang makatagpo ng isang taong tunay ay parang paghahanap ng isang bihirang hiyas. Ang mga mapagmahal na tao ay hindi nagsusuot ng maskara. Kung anong nakikita mo, iyon ang makukuha mo. Hindi sila magpapanggap na kaibigan mo at pagkatapos ay titirahin ka patalikod. Hindi sila magpapanggap na masaya na makita ka kung hindi naman sila tunay na masaya. There's something incredibly refreshing about someone who's genuine. Kahit na nangangahulugan itong ipakita ang kanilang mga hindi gaanong magagandang bahagi, mas pipiliin pa rin nilang maging totoo sa'yo kaysa sa magpanggap. At the end of the day, hindi ba mas mabuti pang mahalin ka kung sino ka talaga kaysa sa isang bersyon ng sarili mo na para lamang sa palabas? Ang may papayo ko lang sa mga taong pinipeke ang sarili nila ay mahalin mo ang sarili mo. Accept what you are. Accept your bright side and even the dark side. Know your self-worth. Know and accept yourself. Give importance to your priorities. Make yourself as your best friend. A friend who understands you and your feelings. Ninth sign na mapagmahal na tao ang nakilala mo ay alam nila kung kailan sila tatanggi. Sure na sure sila sa kanilang desisyon. Kung agree sila, agree sila. Kung disagree sila sa'yo, disagree talagang sasabihin nila. Kung yes, yes. Kung no, no. It might seem odd, but one of the most lovely things a person can do is set boundaries. Kasi kung agree ka ng agree, yes ka ng yes, syempre madali kang magugustuhan ng mga tao. Pero sa panandalian lang. Dahil sa kaka-yes mo, pati mga toxic na tao ay makapasok na sa buhay mo at mag-take advantage sa'yo. Ang taong mapagmahal ay hindi nag-take advantage. Kaya tatanggi sila kung kinakailangan. Alam nila kung ano ang kanilang desisyon. Teach yourself that you don't have to explain everything to everybody all the time. A no means a no. Alright? Saying no when you need to show that you value not just the other person's time, but also your own. It sends the message that when you do say yes, it's because you genuinely want to, not out of obligation or expectation. And that's the sort of honesty that people find truly lovely. 10th sign na mapagmahal na tao ang nakilala mo ay mapagpasalamat sila. Kahit gaano pakaliit ang ginawa mo, pinasasalamatan nila.
na-appreciate nila. Napansin mo ba kung paano tila natutuklasan ng mga mapagmahal na tao ang kasiyahan sa maliliit na bagay? Kahit gaano pa kaliit ng ginagawa ng isang tao, hindi nila pinapalampas ang pagkakataon na magsabi ng salamat. Hindi ito tungkol sa pagiging labis na magalang o formal. Ito ay tungkol sa pag-recognize at pagpapahalaga sa mabuti sa buhay, gaano man ito kaliit. Ang simpleng gawain ito ng pasasalamat ay may malaking positibong epekto. Hindi lamang ito pinaparamdam sa mga taong nakapaligid sa kanila na sila ay mahalaga, kundi nagdadala rin ito ng positibong aura.